Mga minamahal na kapatid, unang-una po ay nais kong humingi ng paumanhin dahil ako'y late. Galing po ako sa isang napakahabang pulong sa Arsobispado de Manila sa Intramuros. At dahil po ako'y hindi na taga Maynila, ako po'y Makati boy na. Hindi na po ako sanay sa traffic dito sa Maynila. Akala ko kaya na ng 30 minutes mula Intramuros papunta dito. Yun pala, palabas pa lang ng Intramuros, 30 minutes na. Kaya salamat po at hindi kayo umalis. Sabi ni Father Herbert, nandito lang naman kami. Kaya salamat po at nandito tayo at nagkakatipon para sa ikatlong araw ng ating paghahanda sa paggunita ng anibersaryo ng canonical coronation ng ating mahal na patrona. Mga minamahal na kapatid, paano po ba nating masasabing marangal ang isang tao o isang bagay? Isang paraan para masabi natin na ang isang tao o isang bagay ay marangal kapag natutupad nito ang purpose, ang dahilan o ang misyon ng tao o bagay na iyon. Sapagkat kapag ang isang tao o isang bagay ay hindi niya natutupad yung dahilan kung bakit siya umiiral, hindi yan marangal. Nawawalan niya ng silbi at baliwala. Halimbawa, kapag yung isang electric fan na inaasahan nating magbibigay sa atin ng hangin ay walang hanging ibinibigay, o kapag yung isang aircon na inaasahan mo magpalamig sa kwarto, pero sa halip na palamigin yung bumubugang hangin sa aircon ay mainit, walang silbi ang electric fan o ang aircon na yan. Sasabihin natin na mas may silbi ang isang bagay kapag natutupad nito ang dahilan ng pag-iral. Kapag ang isang ballpen na inaasahan mong sumulat ay hindi sumusulat, itatago mo pa yung ballpen na yon? Sasabihin mo pa, may gamit pa ang ballpen na ito? Hindi. Kapag hindi na sumusulat yung ballpen, tinatapon na nga natin, wala nang silbi. Hindi na siya marangal sapagkat hindi na siya totoo sa kanyang dahilan ng pag-iral. Kapag ang isang upuan na dapat upuan ay hindi maupuan, kunyari, pumunta ka sa isang restaurant, kakain ka, pero yung upuan, pinatungan ng bag, wala nang silbi, hindi na maupuan. Ang karangalan ay makikita natin doon sa pagtupad ng isang tao o ng isang bagay ng dahilan kung bakit siya umiiral. Something is honorable when that thing is faithful to its identity. At ganun din sa ating mga tao. Halimbawa po kaming mga pari, kapag hindi namin tinutupad ang aming tungkulin bilang pari, hindi kami nagmimisa, hindi kami naglilingkod, hindi kami available sa pangangailangan ng sambayanan, hindi kami nagiging marangal at mabuting pari. Sapagkat hindi namin tinutupad yung aming misyon, ang misyon na ibinigay sa amin ng Panginoon. Sinasabi ko po ito dahil sa araw na ito, merong pagpaparangal na ginagawa sa 3 templo. Ang unang templong pinararangalan sa araw na ito ay ang Basilika ng San Juan Laterano doon sa Roma, the Basilica of St. John the Lateran, na itinuturing na ina ng lahat ng mga simbahan ng kakristyanuhan, the mother and the head of all the churches in Rome and all over the world. At sa araw na ito, pinararangalan natin ng simbahang ito dahil sa araw na ito ay ginugunita natin ang pagtatalaga ng simbahang ito, ng basilikang ito. At sa pagtatalaga, ilang taon nang nakararaan, nasaksihan din ninyo kung paanong italaga ang inyong simbahan.
Sa pagtatalaga ng isang simbahan, sinasabi natin na ang isang gusali na ginawa ng tao ay kakaiba sa ibang mga gusali dahil ang gusaling ito ay nagiging tahanan ng Diyos. Marami namang ibang gusaling ginagawa ang tao. Kanina po kamuntik na akong maligaw kasi di ko napansin na doon sa may bukana may gusali ng ginagawa. Dati plaza lang yun, palatandaan na doon naliliko. Kamuntik na kaming lumampas dahil hindi ko na nakita yung plaza. Gumagawa ng gusali. Hindi naman magkaiba yung gusaling yun sa gusaling ito. Pero ano ang pinagkaiba? Dahil ito ay itinalaga, ang gusaling ito, ang ating simbahan, ay nagiging tahanan ng Diyos. Templo ng Diyos. Kaya sa ebanghelyo natin ngayon, nagalit si Jesus nang siya ay pumunta sa templo ng Jerusalem. Dahil yung templo na dapat sanang tahanan ng Diyos ay ginawa nilang palengke. Hindi naging totoo sa misyon, sa identity noong lugar na iyon. Templo yon, tahanan ng Diyos. Pero ginawang palengke ng mga tao. Hindi naging tapat sa kanyang dahilan ng pag-iral. It was not true to its identity, kaya nagalit si Jesus. Dapat ang templo ay tahanan ng Diyos, pinagmumula ng biyaya ng Diyos. Katulad ng narinig po natin sa ating unang pagbasa ngayon, mula sa templo, sa pangitain, dumadaloy ang masaganang tubig at lahat ng daan ng tubig na ito nagkakaroon ng buhay. Ganon ang templo, ang simbahan. Lahat tayo na pumupunta sa simbahan, nakikinabang sa biyaya ng Diyos. Kaya nagalit si Jesus. Dahil sa halip na biyaya ng Diyos ang tinatanggap ng mga tao, ang tinatanggap nila dahil naging palengke ay kita, pera. Hindi na yung biyaya at grasya na nagmumula sa Diyos. Marangal ang templo kung ito ay ating itinatrato bilang tunay na tahanan ng Diyos. Nawawalan ng karangalan ang templo kung sa halip na tingnan natin ito bilang tahanan ng Diyos, itinuturing natin ito bilang ordinaryong gusali lamang. Ang karangalan ng templo ay sa pagtrato natin dito sa totoong dahilan kung bakit nakatayo ang simbahan upang maging tahanan ng Diyos. Ang ikalawang templo na ating pinararangalan sa araw na ito ay ang ating mahal na Birheng Maria. Kung papaanong ang templo ay tahanan ng Diyos, sa templo nananahan ang Diyos, si Maria din naman, templo ng Diyos. Sapagkat sa kanyang sinapupunan, nanahan ang anak ng Diyos. Kaya si Maria, templo, kung saan ang Diyos ay nananahan. At pinararangalan natin si Maria dahil naging tapat siya sa kanyang misyon na maging templo ng Diyos at ina ng Diyos. Kaya po, sa pamamagitan ng simbolismo, pinararangalan natin si Maria sa pagpuputong sa kanya ng korona. At binibigyan natin ng korona si Maria, hindi dahil siya ay katulad ng Miss Universe. Hindi dahil siya ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa, o pinakamatalinong babae, o pinakamagaling na babae. Bakit natin pinararangalan si Maria? Dahil siya ay naging tapat sa misyong ibinigay sa kanya ng Diyos, na siya ang magdadala sa kanyang sinapupunan ng tagapagligtas, ang bugtong na anak ng Diyos. Kaya nararapat parangalan si Maria dahil sa kanyang katapatan
sa Diyos. Ang pangatlong templo na pinararangalan natin sa araw na ito ay tayo. Kasi sabi sa atin ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, kayo ang gusali ng Panginoon. Kayo ang templo ng Kanyang Espiritu. Kung papaanong ang Diyos ay nananahan sa gusaling ito, na gawa sa kahoy at bato, kung paanong ang Diyos ay nananahan kay Maria, nanahan sa kanyang sinapupunan, ganun din naman, ang Diyos ay nananahan sa bawat isa sa atin. Tayo ay templo ng Diyos. At bigyan natin ng karangalan ng ating sarili upang maging tunay na templo ng Diyos. Paano natin bibigyan ng ating sarili ng karangalan na templo ng Diyos? Sa pamamagitan rin ng pagiging tapat sa kung sino tayo. Tayo ay mga anak ng Diyos, kaya mabuhay tayo sa karangalan na iyan na anak tayo ng Diyos. Huwag po natin kakalimutan ang karangalan natin. Tayo'y anak ng Diyos, kaya huwag nating ibaba ang ating karangalan. Kung hindi tayo totoo sa kung sino tayo, hindi natutuwa si Jesus. Magagalit si Jesus kung tayo na anak ng Diyos ay hindi nagsasabuhay ng ating karangalan bilang mga anak ng Diyos. Paano nating ibinababa ang ating sarili mula sa pagiging templo patungo sa pagiging palengke? Kapag tayo'y nabubuhay sa kadiliman, sa kasalanan, kapag wala tayong sense of the sacred, hindi natin pinag-iiba yung makamundo sa makalangit at makadiyos, na kahit doon sa mga bagay na banal, makalangit at makadiyos, tinuturing nating parang ordinaryo, walang kabanalan at hindi iginagalang. Sana ipakita natin na meron tayong karangalan. Templo tayo ng Panginoon. Hindi tayo palengke na madumi, magulo at maingay. Templo tayo ng Panginoon. Kaya panatilihin natin ang kalinisan at kabanalan. Templo tayo ng Panginoon at ito ang ating karangalan. Mga minamahal na kapatid, pinararangalan natin ngayon ang Basilika ng St. John Lateran. Pinararangalan natin ang simbahang gusali sapagkat sa mga simbahang gusali katulad ng ating parokya, ng ating parish church, nananahan ang Diyos. Pinararangalan natin si Maria, Birhen ng Peña, Francia, sapagkat siya ay naging tapat sa kanyang misyon na maging ina ng Diyos at ina ng nating lahat. Yan ang karangalang ibinibigay natin kay Maria. At nawa, bigyan din natin ang ating mga sarili ng karangalan. Pinarangalan na tayo ng Diyos sa pagturing sa atin bilang kanyang templo, tahanan. Sana mabuhay tayo sa karangalang ito. Saan man tayo magpunta, ano man ang ating gawin, sino man ang ating makasalamuha, sana maranasan nila ang karangalan at dignidad ng bawat isa sa atin na templo ng Diyos. Hindi palengke, kundi templong banal. Hindi makamundo, kundi templo ng kabanal-banalang Diyos. Sa pamamagitan nito, sa pagpaparangal natin sa ating sarili kay Maria at sa templo, sa simbahan, pinararangalan din natin ang Diyos.